Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Ghost Rider. Halina't simulan na natin. Maraming taon na ang nakalipas, isang Ghost Rider na nagngangalang Carter Slade ang ipinadala sa bayan ng San Venganza upang kunin ang isang kontrata na naglalaman ng 1,000 masasamang kaluluwa. Ngunit napakalakas ng kapangyarihan ng kontratang iyon kaya hindi niya ito hinayaang mapasakamay ni Mephisto. Dahil dito, tumakas si Carter dala ang kontrata at nalampasan pa niya mismo ang Diablo. Makalipas ang 150 taon, noong 1986, magkasamang nagtatrabaho sina Johnny Blaze at ang kanyang amang si Barton bilang mga stunt motorcycle rider. Gayunpaman, madalas magalit si Barton kay Johnny dahil palagi itong nawawala sa konsentrasyon kapag nakikita ang kanyang kasintahang si Roxanne na nanunood sa audience, bagay na maaaring ikapahamak niya sa isang palabas. Habang tumatagal ay lalo pang humihina ang kalusugan ni Barton, ngunit matigas pa rin siyang tumatangging tumigil sa paninigarilyo kahit ilang beses nang itinatapon ni Johnny ang kanyang mga sigarilyo. Isang hapon, kinausap ni Roxanne si Johnny upang sabihin ang isang masakit na balita. Ipapadala siya ng kanyang ama upang manirahan kasama ang kanyang ina. Hindi matanggap ni Johnny na mawawala si Roxanne kaya niyaya niya itong tumakas kasama niya. Masaya namang pumayag si Roxanne at nagplano silang gawin iyon kinabukasan. Nang gabing iyon, habang natutulog si Barton, may nakita si Johnny na sulat mula sa ospital sa basurahan. Nakasaad doon na patuloy nang lumalala ang kanser ng kanyang ama. Hindi siya makapaniwala na itinago ito ni Barton sa kanya at nagsimula siyang mag-isip na baka hindi na siya maaaring tumakas kasama si Roxanne dahil magiging napakalupit na iwan ang kanyang ama sa ganoong kalagayan. Biglang naputol ang kanyang pag-iisip nang magpakita si Mephisto. Inalok nito si Johnny ng isang kasunduan, pagagalingan nito ang kanser ni Barton kapalit ng kaluluwa ni Johnny. Hindi naniwala si Johnny, ngunit dahil sa kuryosidad ay sinuri pa rin niya ang kontrata at hindi sinasadyang nasugatan ang kanyang daliri sa papel. Ang patak ng dugo na tumulo rito ay naging sapat na para ituring ni Mephisto na pormal nang natanggap ang kasunduan. Bago pa makapagtanong si Johnny, nawalan siya ng malay. Pagkagising niya kinaumagahan, natupad ang ipinangako ni Mephisto. Wala na ang kanser ni Barton. Labis itong natuwa kaya agad siyang nagplano ng bagong stunt na maaaring kasama ang pagtalon sa ibabaw ng isang helicopter at nais niyang isama si Johnny. Ngunit naghahanda na si Johnny na tumakas kasama si Roxanne. Pakiramdam niya ay hindi na siya kailangan ng kanyang ama ngayong gumaling na ito, at gusto niya ng mas magandang buhay kaysa sa walang katapusang mapanganib na mga stunt. Nasaktan si Barton sa mga sinabi ng anak, ngunit ayaw rin niyang habulin sila ng ama ni Roxanne kaya pinayagan niyang gamitin ni Johnny ang kanyang pinakamamahal na motorsiklo. Habang paalis na si Johnny, nakarinig siya ng kaguluhan mula sa isang tent. Agad siyang bumalik at doon niya nalaman na namatay ang kanyang ama habang nasa palabas matapos itong dalawin ni Mephisto. Natakot si Johnny sa kapalit ng kontratang kanyang pinasok kaya mabilis siyang umalis at naisip pa niyang wakasan ang sariling buhay. Ngunit pinigilan siya ni Mephisto dahil kailangan pa siya nito. Nangako rin itong babalik balang araw kapag dumating na ang oras na kakailanganin siya. Bago tuluyang mawala, hinawakan ni Mephisto si Johnny at nagsindi ng apoy sa kanyang kalooban habang inuutusan siyang iwanan ang lahat ng kanyang minamahal. Dahil sa takot sa maaaring mangyari, dumaan lamang si Johnny kay Roxanne na naghihintay sa kanya ngunit iniwan niya ito nang walang anumang paliwanag. Pagkalipas ng 21 taon, taong 2007 na at isa ng sikat na stunt rider si Johnny. Kilala siya dahil sa pagiging halos imposible mapatay sa kabila ng napakaraming delikadong pagbagsak na kanyang nalampasan. Kapag pumapalya siya sa kanyang mga stunt, kadalasan ay dahil naiisip niya si Mephisto at ang kontratang kanilang pinirmahan. Gayunpaman, pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na wala siyang kinatatakutan. Hindi mahilig magbigay ng panayam si Johnny, ngunit malapit siya sa kanyang mga kasamahan sa touring crew, lalo na sa matalik niyang kaibigang si Mac. Nag-aalala si Mac dahil balak ni Johnny na tumalon sa ibabaw ng isang buong football field na puno ng mga sasakyan bilang paggunita sa anibersaryo ng aksidente ng kanyang ama. Napansin din ni Mac na nahuhumaling si Johnny sa pagbabasa ng kakaibang mga aklat tungkol sa relihiyon at iniisip niyang baka naaapektuhan na nito ang isip ng kanyang kaibigan. Ngunit ipinagwalang bahala lamang iyon ni Johnny at sinabing naghihintay lamang siya ng isang senyales. Samantala, dumating sa mundo ang anak ni Mephisto na si Blackheart. Pumasok siya sa isang biker bar at pinatay ang lahat ng taong naroon. Matapos iyon, lumitaw ang Hidden, tatlong nahulog na anghel na may kapangyarihan ng iba't ibang elemento.
Si Greasel ay may kapangyarihan sa lupa, si Abogor naman sa hangin, at si Wallow sa tubig. Hiniling ni Blackheart ang kanilang tulong upang mahanap ang kontrata ng Sun Venganza, gamitin ang napakalakas nitong kapangyarihan, at sakupin ang mundo. Agad namang pumayag ang tatlo. Ngunit bago sila makaalis, dumating si Mephisto upang paalalahanan si Blackheart na hindi pa oras para sa kanyang plano. Wala naman itong pakialam. Hindi siya kayang saktan ni Mephisto habang nasa mundo siya dahil hindi pa siya kailanman bumagsak mula sa langit. Gayunpaman, sinabi ni Mephisto na kaya siyang pigilan ng Ghost Rider. Hindi natakot si Blackheart at hinamon pa ang kanyang ama na ipadala ito laban sa kanya, bagamat halatang naiinggit siya dahil isang tao ang pinagkalooban ng ganoong kapangyarihan sa halip na siya. Kinabukasan, naghahanda si Johnny para sa kanyang palabas at gaya ng dati ay hindi pinapansin ang mga reporter. Ngunit nagbago yun nang makita niyang si Roxanne mismo ang isa sa mga mamamahayag na mag-i-interview sa kanya. Sa halip na sagutin ang mga tanong nito, si Johnny ang paulit-ulit na nagtatanong dahil gusto niyang malaman kung ano ang nangyari sa buhay ni Roxanne sa loob ng maraming taon na hindi sila nagkita. Hindi nagtagal ay natapos ang panayam dahil wala na itong napupuntahan. Umalis si Roxanne kahit gustong manatili ng kanyang cameraman dahil hindi niya kailanman nagustuhang panuurin si Johnny habang gumagawa ng mapanganib na mga stunt. Para kay Johnny, ang muling pagkikita nila ni Roxanne ang senyales na matagal na niyang hinihintay. Kaya isinakatuparan niya ang dating plano ng kanyang ama na tumalon sa ibabaw ng ilang helicopter sa halip ng mga sasakyan. Dahil si Roxanne lamang ang nasa isip niya at napalitan nito ang kanyang masasamang alaala, naging matagumpay ang kanyang stunt. Ngunit sa halip na magdiwang, agad niyang hinabol ang van ni Roxanne sa kalsada. Ayaw siyang kausapin ni Roxanne at tumangging huminto, kaya inunahan niya ito at hinarangan ang daan. Nagalit si Roxanne, ngunit sinabi ni Johnny na kung talagang ayaw na nitong makita siya ay hindi sana nito tinanggap ang panayam. Pagkatapos ay hinalikan niya ito. Itinulak siya ni Roxanne ngunit naunawaan rin nito ang kanyang punto at pumayag itong makipaghapunan sa kanya mamaya ng gabi. Pagsapit ng gabi, naghihintay na si Roxanne sa restaurant habang nag-aalala dahil wala man lang mensahe si Johnny at matagal na itong hindi dumarating. Samantala, nasa apartment pa rin si Johnny dahil napansin niyang namumula at umiinit ng husto ang kanyang mga kamay. May naririnig din siyang misteryosong tinig na tumatawag sa kanyang pangalan. Paglabas niya ng bahay, nadatnan niya si Mephisto. Inutusan siya nitong pigilan si Blackheart dahil bahagi iyon ng kanilang kontrata. Tumanggi si Johnny at sumakay sa kanyang motorsiklo upang puntahan si Roxanne. Ngunit biglang umiral ang kapangyarihan ng kontrata at nabalot ng apoy ang kanyang motorsiklo habang kusang humaharurot sa napakabilis na bilis. Samantala, dumating sina Blackheart at ang Hidden sa isang lumang istasyon ng tren na dati palang sementeryo. Ayon sa mga kwento, doon inilibing ang kontrata ng Sun Venganza. Ipinaliwanag ng tagapag-alaga ng istasyon na inilipat na noon ang mga libingan sa bakuran ng isang simbahan at sinubukan niyang paalisan ang grupo. Bilang kapalit, pinatay siya ni Blackheart. Samantala, dinala ng nag-aapoy na motorsiklo si Johnny sa isang bodega malapit sa istasyon. Doon niya tuluyang nawala ang kontrol at nagbago bilang isang nagliliyab na kalansay na kilala bilang Ghost Rider. Nang makita siya ni Blackheart, hindi niya ito gaanong sineryoso kaya si Greasel lamang ang pinaharap niya rito. Ngunit mas makapangyarihan pala si Ghost Rider kaysa sa inaakala nila. Madali niyang napakawala ng sarili at pinatay si Greasel gamit ang kanyang nagliliyab na kadena. Pagkatapos nito, ginamit ni Johnny ang kanyang bagong kapangyarihan upang palakasin ang kanyang motorsiklo at nagpatuloy sa paglalakbay hanggang sa makita niya ang isang dalagitang ninanakawan. Iniligtas niya ang dalagita at pagkatapos nitong makatakas, ginamit niya ang penance stare sa magnanakaw, isang kapangyarihang nagpaparamdam sa tao ng lahat ng sakit na idinulot nito sa iba. Dahil sa dami ng kasalanang nagawa ng magnanakaw, hindi nito kinaya ang paghuhusga at namatay. Nagpatuloy si Johnny sa paglalakbay hanggang marating niya ang sementeryo bago sumikat ang araw. Pagdating niya sa puntod ng kanyang ama, bumalik siya sa kanyang normal na anyo, hindi alam na malapit lamang doon nakalibing si Carter Slade. Doon siya natagpuan ng caretaker, na dinala siya sa kanyang maliit na kubo matapos siyang mawalan ng malay. Pagkalipas ng ilang oras, nagising si Johnny na masakit ang ulo. Ipinaalala ng caretaker na totoo ang lahat ng nangyari noong nakaraang gabi at mauulit pa iyon, kaya kailangan niyang tanggapin na bahagi na ng kanyang buhay ang pagiging Ghost Rider. Nag-alok ang caretaker ng tulong at matapos ang kaunting pag-aalinlangan ay tinanggap iyon ni Johnny.
Samantala, nagbabalita si Roxanne tungkol sa trahedya sa istasyon ng tren at ininterview ang dalagitang muntik ng manakawan. Ngunit hindi siya naniwala nang sabihin nitong isang nagliliyab na kalansay ang nagligtas sa kanya. Pagkatapos ng panayam, nilapitan siya ni Johnny upang humingi ng tawad ngunit hindi yun tinanggap ni Roxanne. Sinabi niyang pangalawang beses na siyang sinaktan ni Johnny at marahil ay tama ang kanyang ama noon isa lamang siyang yugto sa buhay nito. Samantala, nakita ng mga pulis ang plaka ng motorsiklo ni Johnny sa ilalim ng mga guho. Pag-uwi niya, nagsimula siyang sanayin ang sarili upang makontrol ang kanyang mga kapangyarihan gamit ang mga natutunan niya mula sa mga aklat tungkol sa relihiyon. Naputol lamang ang kanyang pagsasanay nang dumating si Roxanne. Paalis na siya ng bayan at gusto niyang humingi ng tawad sa masasakit na salitang kanyang nasabi. Nauwi ang kanilang pag-uusap sa isang halikan. Ngunit dahil natatakot si Johnny na mapahamak si Roxanne dahil sa pagiging Ghost Rider, itinulak niya ito palayo. Labis itong ikinagalit ni Roxanne. Pagod na siyang lituhin ni Johnny kaya pinilit niya itong sabihin ang totoo. Siyempre, hindi siya naniwala at mas lalo pang nagalit nang paalisin siya ni Johnny dahil palubog na ang araw. Umalis si Roxanne na wasak ang puso at iniisip na gumagawa lamang ng dahilan si Johnny upang tuluyan siyang layuan. Pagkaalis niya, dumating ang mga pulis at inaresto si Johnny dahil ang plak ang nakita nila ay mula sa kanyang motorsiklo. Sa istasyon ng pulis, sinubukan siyang paaminin ng mga investigador at binyantaan pa ang kanyang karera. Ngunit hindi natinag si Johnny kaya ikinulong muna siya habang hinihintay nilang umamin siya. Punong-puno ang selda ng mga bilanggo na sabik bugbugin ang isang sikat na tao. Ngunit nang papalapit na sila kay Johnny, tuluyan nang lumubog ang araw at muli siyang nagbago bilang Ghost Rider. Sa isang suntok lamang, madaling napabagsak ni Ghost Rider ang halos lahat ng bilanggo. Tanging isang binatilyong may malinis na kaluluwa ang hindi niya sinaktan. Matapos kunin ang jacket ng isa sa mga bilanggo, tinunaw niya ang mga rehas ng selda gamit ang apoy at tumakas sakay ng kanyang motorsiklo. Hindi niya pinansin ang mga pulis na humahabol sa kanya at ligtas na nakatakas sa pamamagitan ng pagmamaneho sa ibabaw ng tubig. Samantala, pinuntahan ni Blackheart ang paring nagbabantay umano sa kinaroroonan ng kontrata ng San Venganza. Ngunit tumanggi itong magsalita kaya walang awang pinatay ni Blackheart. Nararamdaman din ni Blackheart na papalapit na ang Ghost Rider, kaya inutusan niya si Abogor na pigilan ito. Dahil dito, nagsimula ang matinding habulan sa buong lungsod habang hinahabol din si Johnny ng mga pulis. Nasaksihan ito ni Roxanne mula sa bintana ng kanyang hotel, at doon siya nagsimulang maniwala na totoo ang lahat ng sinabi ni Johnny. Pagdating sa tuktok ng gusali, ginamit ni Johnny ang kanyang kadena upang mahayla at maihagis ang helicopter ng mga pulis. Pagkatapos ay hinarap niya si Abogor, ngunit hindi umubra ang parehong taktika dahil gawa sa hangin ang katawan ni Abogor at hindi ito maaaring mahawakan. Sa kabutihang palad, mabilis mag-isip si Johnny. Ginamit niya ang kanyang nagliliyab na kadena upang lumikha ng isang umiikot na ipu-ipo ng apoy na sumipsep kay Abogor hanggang sa tuluyan itong mapatay. Pagkatapos ng labanan, bumaba siya sa gitna ng kalsada at napansin si Roxanne sa mga taong nanunood. Gusto sana niya itong lapitan, ngunit hinaranggan siya ng mga pulis. Walang epekto ang mga bala ng mga ito sa kanya, kaya gumawa siya ng malaking pader ng apoy upang maitaboy ang mga pulis bago ligtas na tumakas. Pagsikat ng araw, bumalik si Johnny sa sementeryo at humingi ng tulong sa caretaker. Matapos ipaliwanag ng caretaker ang buong kasaysayan ni Carter Slade at ng ninakaw na kontrata, binalaan niya si Johnny na gagawin ni Blackheart ang lahat upang makuha ang kontrata, kabilang na ang pananakit sa mga taong mahal niya. Dahil dito, dali-daling bumalik si Johnny sa lungsod upang tiyaking ligtas si Roxanne. Samantala, patuloy pa ring hinahanap ng mga pulis si Johnny. Humingi sila ng tulong kay Roxanne dahil alam nilang malapit ito sa kanya, ngunit nagkunwari siyang wala siyang alam. Pagkatapos nito, nagtungo si Roxanne sa apartment ni Johnny at nadatnan doon si Mac, na pilit ding inaalam kung ano talaga ang nangyayari sa kanyang matalik na kaibigan. Ayaw sanang ikwento ni Roxanne ang isang napakahirap paniwalaang kwento, ngunit pumayag siyang suriin kasama ni Mac ang mga aklat tungkol sa relihiyon upang maghanap ng anumang pahiwatig. Pagsapit ng gabi, pinuntahan nina Blackheart at Wallow ang caretaker at walang awang. Binugbog ito upang piliting sabihin kung nasaan ang kontrata. Ngunit nanatiling tikom ang bibig ng caretaker, kaya nagpa siya si Blackheart na si Johnny na lamang ang habulin. Ilang sandali pa, dumating din siya sa apartment. Matapos niyang patayin si Mac, banihag niya si Roxanne upang gamitin itong pain laban kay Johnny.
Hindi nagtagal ay dumating si Johnny at agad na nakipaglaban kay Blackheart. Sinubukan niyang gamitin ang penance stare, ngunit wala itong epekto dahil walang kaluluwa si Blackheart. Sinamantala ni Blackheart ang pagkakataon upang itulak si Johnny palayo, dahilan upang bumalik ito sa kanyang normal na anyo. Pagkatapos ay dinukot niya si Roxanne at sinabi kay Johnny na kung gusto pa niya itong makitang buhay, kailangan niyang dalhin ang kontrata ng Sun Venganza. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Johnny sa sementeryo at nakiusap sa caretaker na ibigay sa kanya ang kontrata, na matagal palang nakatago sa loob ng pala nito. Dahil ginawa ni Johnny ang kanyang kasunduan dahil sa pag-ibig at hindi dahil sa kasakiman, nagtiwala ang caretaker na siya ang makakatapos sa lahat ng ito. Lumalabas na ang caretaker mismo ang tunay na Carter Slade, at taglay pa rin niya ang kapangyarihan ng Ghost Rider. Tinawag niya ang kanyang kabayo at magkasama silang nagtungo ni Johnny sa Sun Venganza. Ngunit hindi na maaaring sumama si Carter hanggang sa huli dahil iyon na ang huling pagkakataon na maaari siyang magbago bilang Ghost Rider. Bago siya umalis, iniabot niya kay Johnny ang isang shotgun. Ang unang hamarang kay Johnny ay si Wallow, na sinubukang lunurin siya sa sarili nitong latian. Ngunit walang epekto ang tubig kay Johnny. Sa halip, ginamit niya ang kanyang apoy upang tuluyang singgawin at mapatay ang demonyo. Pagkatapos nito, hinarap niya si Blackheart at napilitang pakawalan nito si Roxanne bago kunwari niyang iniabot ang kontrata. Isa lamang pala itong panlilinlang upang muling magsimula ang kanilang labanan. Ngunit habang sumisikat ang araw, nawala ang kapangyarihan ni Johnny. Sinamantala ito ni Blackheart upang maagaw ang kontrata at higupin ang kapangyarihan ng lahat ng kaluluwang nakapaloob dito, dahilan upang magbago siya bilang makapangyarihang nilalang na tinatawag na Legion. Hindi pa rin sumuko si Johnny at pinaputukan si Legion gamit ang shotgun. Ngunit walang epekto ang mga bala. Hinawakan siya ni Legion sa leeg at handa na siyang patayin. Sa tamang oras, dumating si Roxanne. Kinuha niya ang shotgun at pinasabog ang ulo ni Legion, dahilan upang mabitawan nito si Johnny. Habang muling binubuo ni Legion ang kanyang katawan, kinuha ni Johnny ang shotgun at ginamit dito ang parehong kapangyarihang ginamit niya noon sa kanyang motorsiklo sa pamamagitan ng paglalagay nito sa anino. Napagtanto niya na ang tunay na nagpapahina sa kanya ay ang sikat ng araw, hindi ang mismong oras ng maghapon. Sa pagkakataong ito, gumana na ang kanyang penance stare dahil taglay na ngayon ni Legion ang libu-libong kaluluwang maaaring hatulan. Habang nasusunog ang lahat ng masasamang kaluluwa, tuluyan ring namatay si Legion. Matapos ang kanilang tagumpay, lumapit si Roxanne at hinawakan ang nagliliyab na mukha ni Johnny bilang patunay na hindi siya natatakot dito. Pagkatapos ay hinalikan niya ito. Habang paalis na sila, muling nagpakita si Mephisto. Binati niya si Johnny sa matagumpay nitong misyon at hiniling na isauli na ang kapangyarihan ng Ghost Rider. Ngunit tumanggi si Johnny. Ayaw niyang mapunta muli ang kapangyarihang iyon sa maling tao, kaya pinili niyang manatiling Ghost Rider upang patuloy na protektahan ang mga inosente. Pagkaalis ni Mephisto, nagpaalam si Johnny kay Roxanne. Nauunawaan naman ni Roxanne ang kanyang desisyon dahil iyon na talaga ang kanyang kapalaran. Nagbahagi sila ng isang huling halik bago sumakay si Johnny sa kanyang motorsiklo at naglakbay patungo sa papalubog na araw upang simulan ang kanyang bagong buhay bilang nag-iisang Ghost Rider.